ang break story ngayon ay yung nilik sa atin. Parang dalawa sila na nakausap natin na medyo tumalakay nito this week. Una si former Senator Antonio Trillanes. Sinabi niya na meron nga daw isasampa laban kay Vice President. Kaso na isasampa laban kay VP Sara this week. And naalala ko sinabi niya civil society. Yeah. Galing sa civil society. Mukhang nagkatotoo yun. Tapos, syempre, parang napahapyawan din natin ito kay Tito Ronald Llamas. Days after that said interview with Trillanes na sinasabi nga niya na parang na hindi lang si Trillanes yung nakakaalam at saka parang kung meron ba daw nag-organize niyan hindi si Trillanes pero yun na nga sila ay Civil mga sa society. civil society. At sabi niya Biyernes, malamang Biyernes daw. Nagkatotoo Nangyari nga. nga. Biyernes nga. Siyempre, alam na alam po ni Tito Ronald kung sino dahil kasakasama niya yun Sila Shelo Magno, nakita ko doon sa mga sumama kanina. Anyway, ang mas maganda magkwento sa atin yan, although hindi natin siya makikita ngayon kung may kiss me yung buhok niya. Yung buhok ha, kung meron siyang nakagano na isang hibla. Kasi phoner lang po for tonight. Sayang. Si Arles de los Santos na magkikwento sa atin ng naganap na pagsasampa nga po ng kaso laban kay VP Sara. Ano yung case? Plunder. Go ahead, Arles. Magandang gabi, Jovi, Chiki at Mase. Alas 12 nga ng tanghali, magkakasama na pumunta sa Office of the Ombudsman ang ilang mga miyembro ng civil society group at ilang mga church personalities sa Office of the Ombudsman para magsampa ng kasong plunder, bribery, malversation at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act kay Vice President Sara Duterte at 15 pang opisyal ng Office of the Vice President at Department of Education. Kaugnayan ng umano'y maanumalyang paggamit nito ng confidential funds ni Duterte bilang Vice Presidente at noong siya ay nanungkulan bilang kalihim ng Department of Education. Ayon sa mga complainant, ang 612.5 million pesos na confidential funds umano ay dinivert, misused at concealed. Dahilan para nga isang pano ang kaukulang mga kaso kasama na rin dito yung culpable violation ng konstitusyon at betrayal of public trust. Bise rin umano ang nagpasimuno at nagpatupad ng umano'y parallel at identical scheme. Ayon sa kanila meron daw pagkakahawig, Jovi, Chiki at Mase, yung ginawang pagdadivert at pagmimisuse at pagtatago ng confidential funds ng parehas na opisina na pinamumunuan ni Vice President Sara Duterte, ang OVP at ang DepEd na dati niya ring hinawakan. Meron din daw yung mga cash incentives na inabot sa AFP officers na si VP Sara rin ang pumili kahit wala umano itong legal na otoridad para tumanggap ng government funds. Gayon din ang mga kaduda-duda at kulang-kulang at tila inventong mga resibo kung saan nga lumutang itong pangalan na Mary Grace Piatos, kung saan sa 1,992 na mga pangalan na nakatanggap ng confidential funds, 1,322 umanos mga ito ay walang record ng kapanganakan sa Philippine Statistics Authority o PSA. Daming dokumento nun. Gaano ba katagal? Alam mo ba, or may nalaman ka ba, Arles, kung gaano katagal na ito piniprepare? Kasi alam nga ito ni former Senator Antonio Trillanes, ang tunugan din ni Tito Ronald Llamas. May alam ka ba? How long in the making? Hindi natin nakuha, Chiki, yung eksakto kung gaano nga katagal ito binuong mga dokumento. Pero kasama sa mga pinagbasehan dito, yung mga dokumento at impormasyon na nakalap doon sa isinagawang probe ng House of Representatives patungkol nga. Malala nyo yung budget process ng OVP. Isa yun sa mga sinasite nila na dahilan kung paano nga ito nabuo. Yung paulit-ulit daw na pag-iwas ng bise at hindi pagtugon sa mga tanong ng Kongreso. Isa pa na mahalaga din natin tignan yung kung matatandaan natin itong si Madriaga na naglabas din ng mga pasabog laban sa Vice Presidente. Wala raw itong koneksyon doon at kahapon pa lamang ay nakahanda na itong mga papeles na ito at nagkataon lamang na kahapon rin nagsimulang umusok yung mga alegasyon ni Madriaga patungkol kay Vice President Sara Duterte. Okay. Maraming salamat sa update. Happy weekend sa'yo, Arles de los Santos. Sayang hindi ka namin nakita ngayong gabi. Pero madagdag ko lang kasi nagbigay ng reaksyon yung Malacanang tungkol dyan sa
kaso na isinampa kay Vice President Sara Duterte. Ang sabi lang ni Undersecretary Claire Castro, mas maigi kung ngayon nga ay imbestigahan na itong usaping ito, lalo't kung may nakikita naman silang evidence na pwedeng gawing basihan para nga dito sa plunder at graft cases na isinampa laban sa Vice Presidente. Kasi medyo malaki pala, hindi pala medyo, malaki yung halaga. 612.5 million pesos allegedly misused na confidential funds. So kung may ebidensya, imbestigahan. Oo, kasama pala dun sa inireklamo si Zulaika Lopez, yung Undersecretary and Chief of Staff niya ng Office of the Vice President. Kung naalala niyo, siya yung sinamahan, niya. di ba? Oo. Sa Congress. House of Representatives. Oo. Yes. Yan.